Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogan Dosasot at ito ang inyong ka-moisture. Good afternoon, everyone! Ayan. Nako, nakakaloka. Nung in-upload kasi ito, ewan ko kung bakit nagpa-private sa aking Facebook, sa aking personal Facebook page, pero para um, malaman ito ng ating mga ka-moisture, paki-share na ngayon ang ating live video para malaman po ng ating mga ka-moisture ang totoong kalagayan ng bansa. Ayan. I-share nyo na, i-click nyo na ang share nyo ngayon, i-share nyo na ito sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, dahil lalabanan po natin ang kaipokrituhan ng napakaraming tao ngayon. Damay-damay na to. Hello, binabati ko lamang po ang mga kakatunin pa lang, si Marites ng Abu Dhabi, forever young nakasubaybay sa atin. Naku, lalo na yung mga OFW, i-share nyo na ito ngayon sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas nang malaman nila ang tunay na kalagayan ng bansa dahil hindi ito ibinabalita ng mainstream media. So, i-click nyo na ang share. Ayan, maraming salamat. I-click nyo na ngayon. I-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, yan, sa inyong mga wall, para maintindihan ng lahat, hindi ba? I-tag ninyo ang inyong mga favorite congressman ng matablan naman sila dito kahit kaunti dahil nakakarimarim ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito, ang mga involved dito ay ang mga taong noisy. Yan, ang tawag nga ni BBM, ng Pangulong BBM, ay political noise. Kayo naman nag-umpisa ng noise, ituloy na natin. Pahabain na natin ang listahan ng noisy. Hindi ba? Kamusta ka, Iris, Samson, and yan, i-click nyo na. Please share para isang bagsakan na lang tayo, no? Kaysa paulit-ulit tayo mamaya at mas magandang itodo na natin ang ating expose ngayon. Please share, i-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, sa inyong mga I don't know, Viber, WhatsApp, yan. Para itodo na natin. Ano ba uunahin natin? Sino bang unahin nating pag-usapan? Kasi alam ninyo, no, ang mahirap kasi sa nangyayari ngayon, ang mainstream media kasi, either tinatakot yan, or kaya nabusalan, or dahil hindi nalingid sa kaalaman na si Martin Romualdez ay bumibili na, may mga katropa niya na yung mga yan. Hindi ba? Katropa na yung mga, yung Project Romanov, Jenna, huwag natin pag-usapan yan. That's for Inday Sara to tell, no? In the proper forum. Pero uunahin muna natin ngayon, ayaw niyong tumigil di papahabain natin ang listahan ng noisy. Ay, gusto ko tong comment ni Ace. Sabi ni Ace Diamond, hello sa babaeng walang matres. Kaloka ang sagot ni Professor na di na makasagot sa argument mo. Tama, di ba? Bakit naman yun ang argument? Hindi ko naman pinaglalaban na may matres ako. Hindi ba? So paki-share na nang umabot na ito sa ating mga ka-moisture dahil ang aking live sa aking personal Facebook ay naka-shadow ban. So, hindi ito umaabot sa ating mga ka-moisture. So, pakisend na ito sa inyong mga ka-moisture. Hindi ba? Alam mo naman tayo, no? Alam mo, ganito lang yan. Uumpisahan na natin. Pero bibigyan ko ng pasubali. Ang pinagkaiba ng mga Duterte supporters sa inyong mga noisy nakakamping. Ang mga Duterte supporters hindi naglilinis-linisan. Kaya nga kami tinawag na para kaming mga taga-kalye, di ba? Dahil alam namin ang buhay sa kalye. Kung makapagsalita kami, para kaming nasa kalye. Dahil karamihan sa amin, nabuhay sa kalye. Tama?
'Di ba? Kaya alam namin ang totoong takbo ng buhay. Alam nyo, pag ang mga Pilipino, ang mga karamihan sa Pilipino, alam ang kalakaran sa kalye. Ang pinakaayaw ng mga Pilipinong nasa kalye, dumaan sa kalye, ay yung mga ipokrito, naglilinis-linisan. 'Di ba? Lalo na yung mga noisy. Ang linis ninyo. 'Di ba? Kunwari kayo yung pinakamalinis na virgin na hindi pa nakakapanood ng porn sa talambuhay nila, 'di ba? Para kayong mga paring naglilitanya ng moralidad. 'Di ba? Pero anong ginagawa ninyo sa likuran ng simbahan? Ano? Nagbibiglang liko kayo kasama ang mga bagets. Oh, huwag na tayo magbulahan. 'Di ba? Kaya ito ngayon, okay? Ano lang to, gagamitin ko yung favorite idiom ni UP Professor Shelo Magno. Shelo Magno, bilib pa naman kami sa PhilHealth. Suporta kami dyan sa PhilHealth na pinaglalaban mo dahil apektado talaga dyan ang karamihang Pilipino, no? Kaya kung nanonood ka man, Shelo Magno, no, wag mong iisipin na ang aming pakikipagbardagulan sa iyo is against sa pinaglalaban mo sa PhilHealth. Hindi kami against dyan. Suportahan ka namin dyan kasi kaming mga Duterte supporters, pag tama at nasa prinsipyo at hindi ipokrito, dyan kami. Pero kami mga Duterteista, pag kayo ay ipokrito at wala sa hulog, papalag. Tama? Tama ba mga Duterteista? Tama ba ako? 'Di ba? Oh, sino sa inyo ang hindi sumusuporta sa pakikipaglaban ni Professor Shelo Magno laban sa transfer ng PhilHealth? Wala naman, lahat kasi apektado, no? 'Di ba? Lahat tama naman 'yan. Tamang-tama 'yan, kaya support kami diyan. Pero ang hindi lang namin ma-attempt sa'yo, sabi mo, lahat ng confidential funds tungkol sa pera ng bayan dapat kasama. Hindi ba? Kayong mga kakampings, naku, lalo na kayong mga kakampings, no? Kung makaasta kayo, parang kayo na ang rurok ng evolusyon, ng intellectual and moral evolution sa bansa. Kakaloka. Pero, eto na. Okay, sisimulan na natin, no? Ang matinding bardagulan. Ano ba unahin natin? Unahin natin ang patron saint ng mga kakampings. Okay, patron saint ng mga kakamping. Sino ba tong patron saints ng mga kakamping? Okay, unahin na natin si former senator at DOJ secretary na kalalaya lang sa kulungan ni si Laila de Lima. Kasi isa rin to sa mga noisy, no? Isa rin to sa mga noisy. Okay, super noisy. Okay. Ngayon, issue nila yung confidential funds. Tama naman, sumasang-ayon naman kami. Ang pera ng taong bayan ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Kaya dapat halughugin. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros na these are public funds. Kailangan may transparency, accountability, di ba? Kaya inspired kami sa mga kakampings, no? Na katulad ni Senator Risa Ontiveros. Pero dapat, Madam Risa, hindi ka selective. Dapat, kung confidential funds ang issue, dapat lahat. Dapat kahit kakampi mo. Hindi yung pipili ka lang ng isa at yung pipiliin mo yung malakas sa 2028, kaya yun lang yung tututukan mo. Tapos yung talagang bubusisiin mo talaga hanggang kahit sa paano winidraw sa bangko. Di ba ganyan sila? Hanggang sa kung paano winidraw sa bangko yung pera, ganyan. So ngayon, na-inspire naman kami sa inyo, confidential funds. O di hinalugog namin ang confidential funds, di ba? Sabi ni Laila de Lima, plunder daw, di ba? Plunder daw itong kay
Vice President Sara Duterte na ongoing pa ang audit. Ongoing, ibig sabihin, hindi pa tapos ang audit. Aabot pa yun ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi pa yun final and executory. Ano lang sila, nagmamadali lang talaga sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi papalapit na yung 2028. Pero dahil nga inspired kami sa inyo, nakalugugin ng confidential funds, at plunder naman daw itong issue na ito, sabi ni Laila de Lima, di pinuntahan natin yung 2015 audit report ng Department of Justice at nakakaloka. Nakakaloka, Laila. May confidential funds issue ka rin pala, be. Ay ang QR code na yan, dinownload ko na yung COA audit report na ating i-discuss dito. Ayan, pwede yung picturean nyo muna yan para mamaya, scan nyo, ma-download nyo sa Google Drive. Nilagay ko na sa Google Drive. Yung ayaw naman ganyan, pwede kayong pumunta sa website ng COA, coa.gov.ph, tapos puntahan yung audit reports. Puntahan nyo yung DOJ at puntahan nyo yung 2015 COA audit report. Okay. Ngayon, eto. So, pag pinuntahan nyo yung file, pupuntahan niyo yung file ng observations and recommendations. Ang unang-unang sumambulat sa akin, mga kababayan, mga kakamping na rurok ng moralidad, sa observations ng 2015 COA audit report ng DOJ under sa inyong patron saint na kakamping na si Laila de Lima, ay ito, audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo naman, sa dinami-dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat. Yung QR code na yan na yung, dinownload ko na yung file ng COA para hindi na kayo mahirapan. Dinownload ko na yan, nilagay ko sa Google Drive. Basahin natin ito, English muna ha, mga ka-moistures, tapos tatagalogin natin ito para maintindihan ng lahat. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anak nang makita nila kung paano nila sinasalaula ang utak ng sambayanang Pilipino. Okay? Share nyo sa inyong mga chat group ngayon na, sa inyong mga page, sa inyong mga Facebook groups. Okay? Basahin natin sa English muna. Disbursement vouchers. Ay, para dapat Laila de Lima. Disbursement vouchers covering cash advances for confidential funds aggregating 91,896,060.75 as of December 31, 2015 were not submitted to the COA audit team leader for post-audit, contrary to Section 6.1.8.4 of Joint Circular Number 2015-01, dated January 8, 2015. Ito na nga bang sinasabi ko, anak ng pating at tinapa at patis? Malinaw, tagalogin natin. Okay, ano yung disbursement vouchers? Ito yung disbursement vouchers, ito yung authorization, no? Ito yung dinidiscuss nila ngayon sa Kongreso, yung disbursement vouchers. Bakit walang disbursement vouchers ito, Emerut? Nasaan si Mary Grace Piatos? Ay putang ina, kayong mga kakamping, hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo? 91.8 million? Walang disbursement vouchers? Ano ba yung Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015? Oy, Franz Castro! Di ba ang hilig mong i-quote yung Joint Circular ng 2015, Emerut na na-violate. Hindi na-violate. Na-violate ang Joint Circular Number 2015-01. Ito, sabi na ng OWA. Violation daw ito ng Section 6.1.8.4 ng Joint Circular Number 2015-01. Bakit hindi ka nagsasalita?
Franz Castro, kayo sa Makabayan Black. Alam ko kasi kung matindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima. Dahil ang tita ni Laila de Lima ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Sison. That is actually fact. 91.8 million ng confidential funds ay walang disbursement vouchers. Naku, Laila, baka bumalikan ito sa kulungan. Next. Hindi pa tapos, mga bes. Hindi pa tapos. Ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF is confidential funds, were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01. Moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officer, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko anak ng tinapatpating at tinapatpatis. Hindi ka pala nagli-liquidate, Laila de Lima, ng tama ng confidential funds mo nung Justice Secretary kang hitad ka? Ito sabi ng COA, mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na liquidate within 30 days after every quarter or ayon sa approved target ng date of completion ng aktibidades or sa katapusan ng taon. At ito raw, Laila de Lima, ay isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code ng COA report. Pwede nyo i-fact check yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubusalan, dapat ibalita nyo to. Dahil kung hindi nyo ito ibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang kredibilidad ninyo. Di ba? Can you imagine? Mali ang liquidation mo, Mare. May issue ka pala sa confidential liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos mio, Santissima Trinidad. Ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? Meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA audit observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to Special Disbursing Officer showed that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to Special Disbursing Officers or SDOs in the total amount of 173,755,064.92. Of this amount, only 49,943,81.57 was liquidated, as evidenced by the transmittal letters received by COA ICFAO, leaving an unliquidated balance of 123,811,983.35. Anak naman to ng saba. Laila, may violation na ba yan? 123.8 million ay hindi liquidated sa confidential funds mo noong pagkatapos ng taon, December 31, 2015? Tangina, what in the hell, Mary Grace Piatos, is this sorcery, Laila?
O, transmittal letters, okay na pala sa liquidation nung panahon mo, te. Pareho lang naman ang sinusunod din yung batas. O, pero ikaw, 123.8 million, hindi liquidated ang cash advances. Ano to? Asan yung perang yan? Alam ko na isasagot nyo dito na hindi, sans. Niliquidate naman pagkatapos nasita ng COA. Wait. So pwede palang ganun. Pwede palang i-liquidate afterwards, masita ng COA. O di ba yan ang minabato nyo kay Sarah? Na hindi proper yung liquidation? O ikaw dito, 123.8 million? Ate Laila, ano ba to? Frailties of a woman din ba ito? Malinaw naman ang sinabi ng COA. December 31, 2015, meron kang 123.8 unliquidated. Bakit? Anong pinagpuputok ng butchi mo dyan, Laila? Pwede palang transmittal letters din. 14, kita mo na. Ano yan? Bakit ka masyadong noisy? Ate Laila, mga kakamping! Kailangan matining ang boses natin para katulad natin sila mga pa-virgin. Di ba ganyan sila magsalita? Nasa si Mega Espiatos. Actually, nasa nitong 123.8 million na unliquidated sa confidential funds mo sa Laila. Madam Laila, hindi po ito fake news. Paki-download po mga kababayan, no? Ang COA report, ayan na ang ating QR code. Asan ito, mga Bex? Ano na, mga kakampings? Ikukulong din ba natin si Laila? Okay lang naman ako na ikulong si Sarah, pero sama sila. Di ba? Hindi mo pwede ikukulong si Sarah, si Laila malaya. Hindi pwede, dapat sabay. Di ba? Di ba? Dapat sabay. Dapat tama, di ba? Kung ikukulong si Sarah dahil sa confidential funds, dapat si Laila din ikulong. Pwede sila magsama sila. Kung gusto ninyo, okay lang naman sa amin. Di ba? Pero hindi po pwede. Yung sasabihin ninyo, hindi ginagamit lang namin si Sarah as example. Mali kayo dyan. Ang example, dapat yung mas malaki na violation. Diba? 123.8 million ang liquidated nung December, pagkatapos ng taon sa Laila. Bakla ka na. Ate, ano ba yan? Ewan ko ba? Pakishare to, mems. Pakishare nyo na to para malaman ng mga kamag-anak nyo sa Pilipinas ang totoong nangyayari. 123.8 million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. Yung 49.9 million, transmittal letters lang? Ha? Pwede na pala yan? Pag kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, makinig kayo sa akin mga kakamping, pagkakampi ninyo, pwedeng transmittal letters. Transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Pwede pala sa inyo yan na may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. Bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? Tapos kami mga Dutertista, yung sinasabi ninyo na, wala kaming moralidad? Ate, hindi kami naglilinis-linisan. Hindi kami mga pa-virgin pokpok. Ang mga Dutertista ay hindi pa-virgin pokpok. Kayo, mga pa-virgin pokpok.
Alam mo yung mga pa-virgin pokpok nung high school? Yung sa harapan mo pa-virgin. Tapos pag nasita mong nagpupokpok sa likuran, magagalit. Sasabihin, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ang usapan. Anong usapan? Ang usapan, confidential funds. On topic ito. O. Diba? On topic. Confidential funds. Sabi nyo, pag-usapan lahat ng confidential funds. O di pag-usapan din natin yung sa inyo. O. Kung ikukulong yung iba, ikukulong din dapat kayo. Okay lang naman sa amin yan. Diba? Kung lahat kayo nagkasala, diba? Actually nga dapat ang parusa dito, para nung panahon ng mga ninuno natin, yung papakain sa yung itatali sa puno tapos papakain sa langgam. Dapat kung dapat yung number ng langgam na ilalagay sa katawan mo kasing dami ng unliquidated. Alam mo kay Laila, 123.8 million unliquidated na confidential funds. So, dapat si Laila 123.8 million. O, ilan daw kay Sarah? 70? O, okay na yan, Sarah, 70 million na langgam. Kay Laila, 123.8 million na langgam. O, i-download nyo na yan. O, yung mga TikToker, pag-usapan ninyo yan. Ayaw pag-usapan ng mga kakamping. Actually, mga kakampings, maniniwala na ako sa laban ninyo. Maniniwala na ako. Actually, parang sabi ko nga, my God, napakadangal naman ng mga kakampings. Sila na ang rurok ng intellectual and moral evolution sa Pilipinas. Actually, na ako, parang gusto ko nang bumaliktad, ganyan. Kasi nga parang, shit, yung kakampings na lang talaga ang maaasahan natin para sa moralidad. Hinihintay ko to na ilabas ninyo kakamping Hinihintay ko na parang gusto ko, alam mo yung siguro pag sinigaw nyo na, si Sarah ikulong. Tapos sisigaw nyo rin, dapat si Laila din ikulong. Siguro nag-let Lenny lead. Siguro nag-let Lenny lead kami, no? Diba? Pero hindi ganun ang ginawa ninyo. Kaya alam na namin yung mga galawang ganyan. Yun yung mga galawang do as I say but not don't do as I do. Do as I say but don't do as I do. Ibig sabihin, pa-virgin pokpok. Download nyo na yan. Laila, dito fake news. Galing to sa COA audit report ng 2015 ng Department of Justice. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Pasalamat ka, kakampi mo ang Pasalamat. Kasi mautak din to si Laila, no? Patapos na kasi to, 2015, 2016, tumakbo siyang senador. So, 2015, si ate mo, nag-resign niya ng October. Siyempre, hindi na siya mahabol. Hindi na siya DOJ secretary. The moves mo, ate, the moves. Pero, may iniwang 123.8 million. Sasabihin mo, hindi mo responsibilidad yan. Actually, gusto ko gamitin ang favorite word na ginagamit ng mga kamping laban kay Sarah. Command responsibility. Hindi, may command responsibility dyan si Sarah kahit sa pag-withdraw ng pera sa land bank. Kasalanan niya yan. Ina-apply lang naman namin ang inyong intellectual framework. Hindi ba? Bawal pala yan. Kayo lang pala ang pwedeng mag-apply niyan. Aba, ano to? Ang birth certificate ninyo, mga magulang ninyo, si Mama Mary at si Papa Jesus. Hindi ganon. Okay. Next. Okay. Ano na tayo, mga be? Ano na tayo? Escalating tayong ama. Tip of the iceberg lang yan, pero nakakapagod na mag-research. Ang dami nyo kasing kabalustugan. Diba? Eto na. Okay. Ano na ang ating next topic? Okay. Ang next topic natin ngayon, pera uli. Proper liquidation. O yung mga kaka-tune in lang, no? Paki-share ito sa inyong chat group, sa inyong kapamilya para malaman nila, lalong-lalo na tong next topic. Kasi ang next topic na to, lalo na kung may mga anak kayong nag-aaral sa UP,
Diyos mio, Santissima Trinidad. Lalo na, o iniisip yung papasukin yung anak ninyo sa UP. Okay? Push nyo to, lalo na kung may mga may mga kamag-anak kayong mga Gen Z na UP na moral, pero taga UP. Etong naaayon. Okay. Okay, are you ready? Okay. Usapang pera ng bayan. Sino ba yan? Itong si Raul Manuel, taga UP yan. Pera ng bayan, pera ng taong bayan, emerald. Okay, so, ako naman, ang dami-dami ngayon nagsasalit ng taga-UP, lalo na yung mga taga-UP, ang hilig manlait ng mga Duterte supporters. No? Wala daw tayong moralidad. Diba? Sila rin yung mahilig maghanap kay Mary Grace Piatos. Sino ba yung si Mary Grace Piatos? Diba? Yung mga tipong, kailangan ang pera ng taong bayan ay fully accounted. Emerald, transparency, accountability. So ako naman, dahil ganyan kayong mga taga-UP na nagsusulat sa dyaryo, nag-iingay sa social media, diba? Diba parang, wow, nakakamangha naman tong mga taga-UP, UP professor, UP graduate, UP politician, UP emerald, di ba? So, tininan ko naman ngayon kung ano ba ang practices sa UP dahil baka naman pwede tayong makapulot ng aral. Di ba? May napulot nga akong aral. Okay, so nakita ko yung 2021 COA Audit Report Observations ng University of the Philippines System. Again, magda-download nyo to sa website ng COA, no? Puntahan nyo yung audit reports, tapos puntahan nyo yung 2021 State Universities, UP, University of the Philippines System. Para hindi rin kayo mahirapan, dinownload ko na yung file na yan at nilagay ko sa Google Drive. O tinignan ko, no? Baka naman makapulot tayo ng inspiration sa University of the Philippines, di ba? Na ang mga estudyante, guro, graduates, politiko, ay sila ang may pinakamalinis na puso para sa bayan. Okay. Ay! May napulot nga akong aral. Actually, gusto ko itong matutunan, ha? Gusto ko itong matutunan. Okay. Ito ang gusto ko talagang ma-master, eh. Kaya nga, parang feeling ko gusto ko lumipat ng UP. Sabi sa COA Audit Report ng University of the Philippines System, 2021 ito, prior and current years cash advances and receivables totaling 31,359,669.41 and 1,938,993,040 and 69 cents respectively remained unliquidated for over 10 years and 6 years respectively as at year-end, contrary to Section 89 of PD number 1445, item 5.1 of COA Circular numbers 97-002, 2007-001, and 94-013. Okay, may pinaliwanag ang COA. Section 89 of PD number 1445 provides that no cash advance shall be given unless for a legally authorized specific purpose. A cash advance shall be reported on and liquidated as soon as the purpose for which it was given has been served. No additional cash advance shall be allowed to any official or employee unless the previous cash advance given to him is first settled or a proper accounting thereof is made. Okay. So, dapat daw, ang cash advances, ayon sa batas, ang cash advances daw, mga mare, ito natutunan ko dito, moral lesson to, moral of the story. Ang cash advances daw, dapat, pagkatapos ng taon, fully liquidated. Yan daw ang batas. Pero gusto kong matutunan sa UP, sa mga estudyante nyo dyang noisy, na parang feeling mo sila na ang rurok ng
intellectual at moral evolution sa bansa, kayong mga guru dyan, profesor, at ang kala ninyo, gusto ko matutunan to, paano ba ito, na for over 10 years, ay meron kayong 31.3 million na unliquidated na cash advance. Ay putang ina. For over 10 years, 31.3 million, hindi nyo na-liquidate. Tapos, for over 6 years, cash receivables, 1.9 billion, hindi nyo ni-liquidate. Cash advances and receivables. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyong mga OFW. Makinig kayo mga OFW. Kayo mga OFW, hindi lang kayo makapag-liquidate ng 1 Hong Kong dollars or 50 cents, bubugbugin na kayo ng amo ninyo. Ito nang sinasabi ko sa inyo, mali ang pinasukan ninyong trabaho. Dapat pumasok kayo, magtrabaho kayo sa UP. Pwede pala to eh. Oh. Walang nabibitay? Walang makukulong sa inyo? For over 10 years? Over 6 years? Ganyan ang kalakaran ninyo? Ano to? Tas kayo ang galing sa UP, kayo ang mahihilig, manlait. No? Eh maliliit ang vovo ninyo, mga supporters ng ganito. Wala kayong utak. Ganito, kayo ay ganito ng magdanakaw. Ay puta. O paglalaki nyo, taga-UP kami, ganito kami ang rurok ng intellectual at moralidad sa Pilipinas. 10 years unliquidated? 6 years unliquidated? 31.3 million? Tapos yung isang 1.9 billion? Ayan, i-download nyo. Nilagay ko na sa Google Drive ko, baka tanggalin nila yan sa COA. Pero madadownload nyo rin yung sa COA, no? Punta kayo ron, 2021 COA Audit Report, Observations ng University of the Philippine System. Kaya ito, i-share nyo ito. I-share nyo ito sa mga anak ninyo. Lalo na yung mga noisy. No? May mga kamag-anak kayong nag-aaral sa UP na feeling nila sila na pinakamalinis na budhi sa Pilipinas. No? Oh. Ano to? Sabi ni Ray Altamirano, putang ina mo rin, di ka naman kasi nakapag-aral dyan. Ay talagang hindi ako nakapag-aral dyan, Ray. Kasi kung ang matututunan ko lang sa UP ay hindi mag-liquidate ng 31.3 million cash at 1.9 billion cash na 6 years na 10 years, eh wag na lang. Wag na lang ako mag-aaral dyan. Oh, kayo. Oh, umurahin mo ako. Bakit mo ako mumurahin? Eh, paaralan mo. Ray, diyan ka nag-aral sa UP? Oh, asan yung 31.3 million? Ilabas nyo yan. Asan yung 1.9 billion? Ilabas nyo yan. Oh. Sabi ni Ray, bobo ka kasi siguro kasi di ka nakapasa sa OPCAT. Ray, wala pong pakialam ang buong mundo sa UP. Ako po ay nagtapos sa Netherlands. At yung eskwelahan ko po sa Netherlands ay wala po siyang issue na ganito. Wala po siyang issue ng korupsyon na ganyan. State University din naman sa Netherlands. 'Di ba? Oh. Asan na ang 31.3 million? Oh. Gusto nyo hanapan ng pera, 'di ba? Hinahanap din na, dapat hanapin din 'to. Dahil dapat hanapin yung 31.3 million saka 1.9 billion. 'Di ba? Hanapin dapat 'yan. Ito ang sabi ng COA Audit Report, 'di ba? Yan ang sabi ng COA. Bakit? Sabi ni Ray, wakiningin ka ba? Leiden po, Ray. Wakining. Ano to?
Ano to, Ma'am Shil? Di ba? Ano yan? Hanapin po natin yan. Bago mo hanapin sa bakit hindi nyo to hanapin muna sa eskwelahan nyo? Eskwelahan nyo to. Oh. Di ba? Takot ba kayo na pag kinalaban ninyo ang pamunuan ng UP, hindi kayo magkaroon ng posisyon dyan? Matanggal ang inyong hindi kami mabigyan ng tenure, aminin na natin. Takot? Oh, 1.9 billion, ba't ayaw mong hanapin? Ayaw hanapin ang 1.9 billion? Diba? 1.9 billion at 31.3 million. 6 years hindi liquidated. Dapat daw pala ang cash advances, Ray, pagkatapos ng taon, nililiquidate. Pero ito talaga, 10 taon na ang lumipas. 6 years na lumipas, hindi nyo pa rin niliquidate. Ay, ibang usapan na to. Yung mga OFW, mali ang pinasukan yung trabaho. Sinasabi ko na sa inyo. Dapat nagtrabaho kayo sa UP. 1.9 billion, walang nabubugbog. Kayo nabubugbog kayo pag hindi kayo nakapag-liquidate ng binili yung sibuyas sa supermarket. Diba? Ano ba to? Dapat yung mga UP, defund. Dapat din ba kayong i-defund? Kasi may unliquidated cash kayo ng 1.9 billion. Ayan na nga ba? Diyos ko, day. Ano na yan? Ano na to? Move on. Diba? I-share nito sa mga OFW. Sabihin niyo sa mga anak ninyo. Sa kamag-anak ninyo. Diba? Sabihin niyo yan. 1.9 billion. Can you imagine? Okay. Next tayo. Next. Okay. Ano ba tayo? Diyos ko, pinagpapawisan ako sa perang nawawala. Di ba? Pinagpapawisan ako sa mga perang nawawala na ayaw niyong hanapin. Pwede, sabi ko nga, hanapin niyo yung kay Sara. Pero nga, dapat, lahat makulong. Ikulong niyo si Sara, okay lang naman. Ikulong niyo rin si Laila. Ikulong niyo rin yung mga pamunuan ng UP. Di ba? Dapat fair. Lahat kulong. Okay. Next. Ito kasi, ito ayaw pag-usapan to ng media. Okay. Tagal-tagal nang ayaw to pag-usapan ng media. Di ba? Ito kasing, naalala to, nung sa Zoom meeting ni Sara, may sinabi siyang ganito. Okay? May sinabi siyang ganito. Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya. Okay. Hindi kasi nabanggit ni Sara kung ano yung sinasabi niyang yun. Ang sinasabi kasi niya, ni Sara doon, is yung bribery issue ni Martin. Okay? Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez. Oy, Ray, kung tama yung pinagsasabi mo, gumawa ka ng live sa sarili mo. Tingnan natin kung ilan makikinig sa'yo, akla. Ang dami mong ebas. Gumawa ka ng live mo. I-rebat mo tong sinasabi ko dito, kung mali. Anyway, so balik na tayo kay ano ba naman to si Ray? Diyos ko, Loy. Akla, Ray, marami ka pang kakaining bigas bago ka makipagbardagulan sa akin. Okay. Okay, punta na ngayon tayo kay Martin Romualdez. Okay. Ano ba yung bribery issue na sinasabi ni Inday Sara? Ano yung sinasabi niya? Okay.
Ray, magpalagay ka muna ng kipay. We're not on the same level. Okay. Etong kasong ito, hindi si Martin ang dinemanda. Lilinawin natin lahat yan. Hindi si Martin ang dinemanda. So, ano ito? Ano tong kasong ito? Ito ay kaso ng 26 Capital versus Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated na isinampa sa Delaware, United States. Okay. Yang Tiger Resort, okay, yan ay ang kasama dyan ng Universal Entertainment. Sila ang behind Okada Manila. Okay. Ngayon, itong kaso na to, isinampa ng 26 Capital versus Tiger noong July 31, 2023. Okay. Sinampa ng 26 Capital. Yung 26 Capital, okay, ito ay isang kumpanya sa United States. Okay. Kumpanya siya sa United States. Kaya doon siya nagsampa ng kaso sa United States. Okay. Now, anong gusto nung 26 Capital? Okay. Ang gusto ng 26 Capital sa Tiger is tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company or SPAC between 26 Capital et al. And Tiger. Ano yung Special Purpose Acquisition Company? Kasi itong Okada, this was the time na gustong magpa-enlist ng Okada sa Nasdaq. At yung 26 Capital, yung parang ka-deal nila doon. Ka-deal nila yung 26 Capital. Now, hindi natuloy yung deal. Hindi natuloy yung deal. Okay? Ngayon, itong kasi nga nagkagulo sa Okada, is research na lang yung kagulo sa Okada noong 2022. Yung 26 Capital, hindi, ituloy na natin. Kailangan ituloy ang merger. Okay. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Eto na. Hihimay-hamayin na natin, no? Pakinggan nyo mabuti para kung kayo ay makikipag-debate. Sabi ni Ray, sabi ni Inday, wag sila bakla, pero nung election, pro-LGBT siya. Akla, ibig sabihin ng wag bakla, wag duwag. Wag ka masyadong sensitive. Wala ka pang kipay. Anyway, so, itong 26 Capital versus Tiger, yung 26 Capital, inakusahan niya ang Tiger. Okay? Inakusahan niya ang Tiger na sila ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha uli ng Tiger ang kontrol ng Okada. Kasi nag-aaway ang mga Hapon. May away ang dalawang grupo ng Hapon sa Okada. Okay? Si Okada 1, si Okada 2. Ngayon, yung Supreme Court, parang sa haba-haba ng away nila, napunta kay Okada 1, yung original. Ngayon, si Okada 2, gusto niyang mabawi. Okay? Mabawi. Ay, hindi. Kailangan bawiin. Yan. So, yung Supreme Court kasi, nag-ano siya ng decision na status quo ante. Ibig sabihin, yung ownership ni Okada 1, yung kanyang role ay ibabalik. So ngayon, dahil sa decision dito ng Supreme Court na noon, magkakaroon ng effect ito sa 26 Capital, sa deal ng 26 Capital at Tiger. Ngayon, ang sabi ng 26 Capital, itong Tiger ay naggumawa ng isang tinatawag na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin, ito ay isang practice na hindi naaayon sa normal business chauvinism. Ganun talaga sinabi, chauvinism. Charot. Anyway, so ngayon, yung bribery, yung breach of ordinary course covenant. Ngayon, nung sinampa na ito ng 21 Capital, yung Japan Times, nireport na nila ito. Sabi nila, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. At nireport nga nila dito na si Martin Romualdez yung involved. Siyempre, yung media, tahimik,
media blackout, di ba? News media blackout. Tapos, nung tinanong si Martin Romualdez, dininay niya, fake news daw ito. Can you imagine, sabi ni Martin Romualdez, fake news ang Japan Times. Okay. So, ano nga ba ang nangyari? Dito tayo mga friendship. Ito na ngayon. Di ba isinampa ng August 25, 2023? Okay? Yung Delaware, okay, nagdesisyon sila noong September 7, 2023. At ang nag-decide ng kaso ay si James Travis Laster, ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Mada-download ninyo ang desisyon niya by going to this QR code. Picturean nyo na yan. Ngayon kung hindi gumagana yung QR code for some reason, picturean nyo na lang yung website link dyan. At yan ang kopya ng kaso na mada-download nyo mismo mula sa korte ng Delaware. At ang Delaware po ay nasa bansang Amerika. Yung mga hindi po nakakaalam ng geography ng United States. Okay, next. Okay, himay-himayin natin ang desisyon. Okay, ang desisyon ni Vice Chancellor James Travis Laster. Okay. Ano ba ito? Now, sabi niya, ang trial daw ay nag-last ng 5 araw. May 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at 2,281 exhibits kasama na ang deposition transcript mula sa 29 na individuals. Okay. Again, ito ang factual background na dineterminan ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Yang QR code na yan yung link doon sa kaso na mada-download nyo sa website ng korte. Okay. Now, ang pinuntahan nyo yung kopya na yan, go to page 36. Okay. Hihimay-himayin na natin ito. Okay. Sino ba ito? Ano ba ito si Aklang? Diyos ko naman to si Ray. Ray, may Google. Mag-Google ka. Google ka, be. Aral. Ito ngayon si James Travis Laster. Itong sinabi niya. Yung Universal and Casino Corporated initially tried to regain control of the casino. Ang casino dito yung Okada. Casino ko is a substitute name for Tiger. Okay? Gusto daw ng Tiger na ma-regain uli ang control ng Okada, katulad ng sinabi ko sa inyo, using the judicial process. Okay. Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng emergency motion for reconsideration sa Philippine Supreme Court. Okay? So, final nila yan, pero noong June 9, 2022, pero ang Supreme Court, deadma. Okay, deadma ang Supreme Court. Okay. So ngayon, noong June 3, 2022, itong si Michelle Lazaro suggested an alternative to the judicial process. Tandaan niyo yung pangalan na Michelle Lazaro. Sabi ni Michelle Lazaro, sa masaling salita, nagsuggest siya sa Okada, sa Tiger, na, mga Mars, may naisip akong ibang paraan. Hindi judicial process. Okay? Kasi itong si Lazaro noon, siya ang director ng Tiger. Okay? Tiger yun yung gustong makakuha uli ng control ng Okada kay Okada 1. Si Okada 1 yung matandang Okada. Si Lazaro, si Michelle Lazaro, corporate secretary siya ng Tiger. At ang isa pang director ng Tiger, si James Lorenzana,
ay umiikot daw, moving in elite circle ng Pilipinas. Okay. Ngayon, okay, itong si Michelle Lazaro, sabi ng judge yung nagsabi nito after assessing evidence, si Michelle Lazaro ay nag-email sa isang nagngangalang Asano, hapon ito, at Takeuchi. Okay. At isa pang Universal Director. Universal Director, ito yung parent company ng Okada. Ang sabi ni Lazaro, Michelle Lazaro, siya raw, si Michelle, at si James Lorenzana ay may relasyon, okay, sa isang common friend at isang key person sa Pilipinas na tumulong na dati sa Universal noong nakaraang mga taon. At siya raw ang pinakamagandang option para sa Universal, para ma-regain uli nila ang control ng Okada. At ang key person daw na ito, okay, itong common friend ni Michelle Lazaro at ni Michelle Lazaro at James Lorenzana ay hindi mai-involve kung hindi pagbibigyan ang mga kagustuhan ni Michelle Lazaro. Okay. Ngayon, sino ba tong common friend? Ang common friend na sinasabi ni Michelle Lazaro ay si Martin Romualdez. Okay. Si Martin Romualdez, sabi pa na, yan judge nagsabi niya na Martin, hindi ako. Si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines, a nephew by blood of former Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage of former Philippine President Ferdinand Marcos, cousin of Philippine Senator Amy Marcos, and cousin of then President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Can you imagine talaga inilagay talaga dito sa court decision ang kanyang mga kamag-anak, ang kamag-anak ni Martin. Okay. Para daw ma-confirm ni Michelle Lazaro ang kanyang koneksyon kay Martin Romualdez, si Michelle Lazaro daw ay nag-text kay Takeuchi ng 2 litrato niya nakasama si Romualdez. At sinabi pa ni Michelle Lazaro, ang kasama nila doon ni Romualdez ay ang chair ng Philippine Gaming Commission o ng PAGCOR to, di ba? PAGCOR. Okay. Ngayon, nagtataka kayo, paano naman meron ba talagang meron ba itong magkakilala ba talaga to si Michelle Lazaro, si James Lorenzana, at si Martin Romualdez? The answer is a big yes with a capital Y-E-S. Si Michelle Lazaro ay ang anak ng yumaong si Lolong Lazaro na close friend ni Martin Romualdez. Okay. Si Michelle Lazaro ay close din ito kay First Lady Liza Marcos. Si James Lorenzana ay brad ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Tama ba pronunciation ko? Siya ay fraternity brad. Okay. Now, yan ang kanilang close relationship. Kaya talaga magkakilala sila. Okay. Ngayon, itong si Michelle Lazaro, nag-email ng term sheet sa mga Hapon. Okay. Ang hindi alam ni Michelle Lazaro, itong mga ganitong email, ganyan, pag nagkaroon ng kasuhan, nare-retrieve. Nare-retrieve ito, mare. Okay? Kasi itong judge, alam nyo kasi, sa Amerika, meron tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ano yung discovery proceedings? Halimbawa, dinimanda mo, napanood nyo ba yung yung Johnny Depp versus Amber Heard? Diba? I'm pretty sure dun yung narinig yung discovery proceedings. Diba naloloka kayo, may mga text messages ng mga sinaunang panahon pa na biglang pinapakita? Yun ay kasama sa discovery proceedings. Pag ikaw hinabla, okay, kayong dalawa, magdi-demand kayo ng mga kailangan mo doon. Pwede kayo mag-demand. O, kailangan ko tong email na to, kailangan ko tong text message na to, kailangan ko tong ganito, ganyan, ganyan. Okay? So, itong judge, si James Travis Laster,
Nasa kanya lahat ng ebidensya, mga Mars. Kasama na yung email ni Michelle Lazaro. Okay. So, si Michelle Lazaro, nag-email siya sa mga Hapon. Okay. Ito raw, ang demand ni Michelle Lazaro ay silang dalawa daw para mailapit ni Michelle Lazaro ang problema ng Tiger para daw matulungan ni Martin Romualdez ang Tiger na makuha uli ang ownership ng Okada. Kailangan ito ang terms and conditions. Si Lazaro at Lorenzana daw dapat ay bayaran ng Tiger ng $35,000 per month net of taxes. In fairness, magkano yan? Yung $35,000, mga 2 million ba yan? Taray. Tapos, dapat din daw si Lazaro at si Lorenzana ay maging member ng board ng Tiger. Okay. At dapat, yung committee key officer daw ng Okada ay dapat daw isang nagngangalang Yip at Van der Sande. Okay? Kailangan din daw taasan ang kanilang sweldo. Ganyan. So, yun ang mga conditions. Okay? So, yung mga nakikita nyong JX656, yan ang link doon sa evidentiary support, yung email mismo. So, ngayon, itong si Fujimoto, okay, si Fujimoto, pinirmahan niya yan. Executive yan ng Universal. Pinirmahan niya yan. Ayan, nandyan. Nakita yung JX656, yan ang reference sa evidence na sinubmit sa korte sa Delaware. Kaya nga sabi ko sa inyo, punta tayo ng Delaware, kunin nyo lahat ng kopya ng ebidensya. Okay. Ngayon, kasama daw sa plano, di ba yun yung terms, no? O ito daw, dapat daw, kasama daw sa plano, the plan for moving forward also involved delivering something to Romualdez. Ang gagawin daw, the head of Universal's overseas operations would make a business trip to the Philippines carrying heavy luggage. That included an item for number 2. Okay. Ang evidentiary support nila dyan ay yung JX725 at 4. Nandun yung lahat ng ebidensya nasa Delaware, nasa korte. Ngayon, pagkatapos mag-arrive ng item kay number 2, also known as Martin Romualdez, then a different senior Universal executive would set up an interview with Martin. Okay. Yun ang eksena. Okay. Ngayon, yung Asano, yung isang Hapon, sinabi niya na since nakip na nila ang promise nila kay number 2, ito yung heavy luggage delivery, dapat si Martin ay gawin niya ang kanyang part of the deal. Okay. Hindi natin ito babasahin kasi itong si Adder, ito yung kasama ng 26 Capital. Naalala niyo, ibabalik ko lang, explain ko lang ito ng maliit. Na, kasi itong si Adder ng 26 Capital, ang kiniklaim niya, hindi niya alam itong dodgy deal. Hindi niya alam itong heavy luggage deal. Kaya sinasabi niya na kamalian ito ng Tiger. Sabi ng korte, paano hindi mo alam 26 Capital? May email kang natanggap. May email kang natanggap, 26 Capital, at text pala, may text ka at email na natanggap nang sinabi na kukunin ng Universal Entertainment ang suporta ng isang very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement all tied to taking back control of the casino. So yung 26 Capital, sabi ng judge, huwag kang etsyosera na hindi mo alam na ibabribe nila si Martin Romualdez kasi in-inform ka via email na yun ang gagawin. Okay. So, ayan. So, sabi ng judge, malino na malino sa ebidensya. So, yung link dun sa ebidensya ng email na yon is JX647. Okay? Okay. Now,
Eto na. Okay. Noong July 27, 2022, ang executive ng Universal, parent company ng Okada, na si Sato Nobuki, ay nagbiyahe mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Tapos, isa pang executive ng Universal na si Hajime Tokuda ay nag-schedule lang meeting kay Romualdez the next day. Yung JX730 na yan, link yan sa evidentiary support na nagpapatunay na nangyari yon. Okay? Kaya pag pumunta kayo sa Delaware Court, ewan ko kung marirequest nyo ang buong kabuuan ng kaso, pati mga evidence, ganyan. Siguro naman. Okay. So, ayan, may evidence. Okay. Hindi naman siguro gagawa ng kwento yung judge sa Amerika, di ba? Ngayon, yung meeting daw ni Romualdez at ng mga Hapon ay tumagal ng 90 minutes. Can you imagine, Martin? Kahit pati pag length ng oras ng meeting mo sa mga Hapon, alam nila. Ngayon, para daw i-accommodate ang meeting, ikaw daw, Martin, ay bumalik ka mula sa pag-i-inspect ng isang earthquake disaster area sa Luzon. Okay? Earthquake disaster area sa Luzon. Yung mga nagpapadala po sa akin ng stars, huwag po kayo magpadala ng stars kasi hindi po nagre-remit sa akin ng Facebook. Huwag na po kayo magpadala, wag po kayo. Kanina pa ako nakita nagpapadala ng stars. Huwag kayo magpadala ng stars dahil hindi sa akin nire-remit ng Facebook. Okay, continue. Ngayon, so bumalik pa siya. Alam niyo itong earthquake na to, nung July 2022, ito yung sa Northern Luzon eh. Galing ata ng Ilocos or Abra nito si Romualdez. So bumalik. Okay, sa pagkatapos ng kanyang visit sa earthquake disaster, negosyo na si Martin. Negosyo na. Ngayon, yung mga Hapon na executives, binigay kay Romualdez ang sulat ng 26 Capital at Zama na sinasabi na malaking problema kung yung decision ng Supreme Court ay hindi mababalik, ay hindi padarating yung tungkol sa ownership ng Okada. Sabi ng mga Hapon, ito ay documented at may ebidensya na kinonsider si James Travis Laster. Gusto ng mga Hapon na gawin ng isang pabor kay Martin Romualdez para sa isang maagang resolusyon ng Supreme Court decision. So ngayon, ang sabi dito, ayon sa na-establish na fact ni James Travis Laster, okay, ng Delaware, may mga evidentiary support ito, Martin, huwag kang umarte, ay pagkasabi sa kanya ng mga Hapon, ang sabi daw ni Romualdez, ay tumawag si Martin Romualdez right there and there, ganun siya ka-powerful. Hindi ka man lang nagsabi, Martin Romualdez, na I will think about it. Wala nang ganun. Pak! Sabi ng mga Hapon sa kanya, oh, Martin, gusto namin ng favorable decision, may heavy luggage. Siguro, sa sobrang heavy ng luggage, napatawag sa Supreme Court kagad si Martin Romualdez. Yan ang nakalagay eh. Kagad! Walang kaabog-abog, wala man lang Mr. Japanese, hindi man lang nagpakipot. Kaya ito gusto ko kay Martin Romualdez eh. Hindi siya pa-virgin pokpok. Yan ang gusto ko kay Martin Romualdez. Hindi siya pa-virgin pokpok. Ano talaga siya? Nakalabas talaga ang kanyang halang na bituka, and everyone loves it. Okay? So, sabi ng mga Hapon kay Romualdez, kailangan namin ng tulong, kailangan namin na ang Supreme Court ninyo ay maglabas kagad ng favorable resolution para sa amin. So, si Martin daw tumawag kagad, tawag. Hello, Supreme Court. Can you imagine? Nagtawag daw siya at nag-send ng text sa ilang miyembro ng Philippine Supreme Court, including its chairman. Ebidensya ito, mga Supreme Court.
Anong masasabi ninyo sa factual finding ng judge sa Amerika? Pati daw chairman nyo noon. Ano bang chairman? Ang chairman ay Chief Justice, di ba? So ilan daw sa inyo, mga Supreme Court Justices, tinawagan ni Martin? Hello? Hello, pre? Hello, meron akong heavy luggage. Ganon. Malamang, di ba? The Universal Executives understood that there were 3 judges involved, with 1 judge on the other side and 2 judges on the other side. So parang nagkabilian na, nag-emirate na. The Universal Executives reported to their colleagues that the pressure by number 2 must be working. Ano ba yung pressure na ginawa sa inyo, Supreme Court? Dapat magsalita kayo dito kasi sabi mismo ito ng judge sa korte sa Amerika. Pinressure kayo daw ni Martin at tinawagan habang may heavy luggage na palitan. Okay. Yung QR code pa na yan ang desisyon. This goes straight to the court decision na madadownload sa website ng Delaware Court of Chancery. At kung hindi po gumagana yung QR code, ito po yung eksaktong link. So, picturean nyo na lang yan. Ngayon, feeling nila mag-work yung ginawa ni Romualdez intervention kasi nga naman napaka-heavy ng luggage do. So ngayon yung 26 Capital at yung Tiger, nag-go ahead na, Olka, let's do it. Let's close the deal na kasi natulungan na tayo ni Martin Romualdez na mag-pressure ng Supreme Court ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, sabi ni Judge James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Sarcastic din si Judge Laster, no? Sabi niya, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. It nevertheless appears that Lazaro and Lorenzana brokered a dodgy bargain in which they offered to have Romualdez intervene in return for increased control of Tiger's board, compensation of $35,000 per month, employment agreement for local executives like Yip and Van der Sande, and an item for Romualdez. So, ayun na nga, no? Ayun nga lang, hindi lang talaga sure si James Travis Laster kung legal ba ito sa Pilipinas. Baka nga legal, no? Baka nga legal na i-bribe ang... Anyway, ngayon, eto na. Siyempre, gusto nilang paktagpan ng Universal ang involvement ni Martin Romualdez. Kaya kung naalala ninyo, nung pumutok ito nung August 2023, yung Okada nag-release ng statement, wala pong kinalaman si Martin Romualdez, wala ganyan. Diba? Ganon, nag-release sila, hanapin nyo yung statement nila. Gusto nilang hugasan ng kamay ni Martin Romualdez. Ganyan din ang ginawa ng Universal, ang parent company ng Okada. Ang sabi ng Universal Executive ng mga Hapon, sabi nila, Mr. Judge, yung heavy luggage naman po ay, ang laman lang po talaga nun ay mga papeles. Sabi ng mga Hapon, ito rin mga Hapon na to, no? Alam nyo kayong mga Hapon, hindi talaga kayo marunong magsinungaling. Hindi talaga kayo marunong magsinungaling. Can you imagine ang sinabi ninyo sa judge? Ang sinabi ninyo sa mga judge, sa judge sa Amerika, na ang heavy luggage na bit nyo kuno at binigay nyo kay Martin, ang laman ay mga dokumento. Dahil ang sabi ninyo, wala kayong printer. Mga baka... Wala kayong printer.
So, kaya ang sinabi ni... kayo talaga mga Hapon, hindi kayo marunong magsinungaling. No? Napaka-honest ng tao, kahit yung kaya hindi kayo marunong magsinungaling. Sabi niyo sa judge sa Amerika, na ang dala-dala ninyong heavy luggage, ang laman ay dokumento dahil wala kayong printer. Kaya, yung mga Hapon sa Japan, nag-print ng dokumento sa Japan at bumiyahe ng Pilipinas para ibigay ang mga dokumentong ipinrint nyo sa Japan dahil wala kayong printer sa Pilipinas. Ay, intindihan niya na. Honest talaga kayo, mga Hapon kayo. Hindi kayo marunong magsinungaling. Naloka ngayon yung judge. Sabi ni James Travis Laster, hindi credible yan. No? Hindi credible yung excuse na yan. Dahil unang-una, yung lawyer ninyo sa Pilipinas may printer. Yung kumpanya, kung walang printer yung kumpanya nyo, yung lawyers nyo may printer. Okay. Ikalawa, sa Pilipinas, ina-accept ang electronic version daw. Okay? Ikatlo daw, bakit kailangan nyo pa nang i-print ang dokumento? I-final nyo na nga yung mga dokumento. Bago ninyo ma-meet si Martin Romualdez, na-final nyo na yung dokumento. So, i-print yun, ipapakita. Tapos, ika-apat daw, sabi ng judge, sino pinagloloko nyo? Binabalahura ko na lang, no? Kasi syempre mas diplomatic yung judge. Kasi sabi lang ng judge, ganito ka-diplomatic kasi yung judge. Sabi ng judge, a senior universal executive would not be tasked with carrying documents when a courier would do. So kung balahura version ito, oy, Mr. Japanese, huwag nyo nga akong etyosin. Talaga, pag di-deliver nyo ng dokumento, yung executive, may courier. Standard practice na yung pinakamataas na tao, pupunta ng biyahe ng Japan, papunta ng Pilipinas para lang magdala ng dokumento. May courier, tama nga naman. May FedEx, magkano na naman ang FedEx? Ano ika-apat? Okay. Sabi pa ng judge, hindi talaga kapanipaniwala yung etos ninyong mga Hapon kayo. Kasi sa email ninyo, sa internal emails ninyo, parating yung ginagamit item. Kung documents yan, bakit kailangan item? Pag documents ang dadalhin nyo, sinasabi nyo documents. Pero pagdating dun sa heavy luggage, item. Okay. Tama nga naman, di ba? Paano ngayon to nalaman ni James Travis Laster? Itong email, discovery proceedings. Okay, may ganyan sa Amerika. So, isasabihin mo talaga lahat yan. Okay. Ngayon, ika-6, sabi pa ng judge, puro kayo code sa inyong internal emails. Ginagamit nyo item, heavy luggage. Tapos, kay Martin Romualdez, ang ginagamit nyo, number 2. Hindi ba? Ngayon, kung court documents lang ito, bakit daw kailangan may mga code? Court documents lang naman nito. Sabi ng judge. At finally daw, eto na talaga, no? Sabi ng judge. At ika-6, talagang ika-7, sobrang etos talaga kayo. Kasi, noong minute ng mga Hapon, si Martin Romualdez, pinakita nila yung letters. Ang pinakita nila kay Martin Romualdez ay letters ng 26 Capital, yung naghabla dito sa korte, at ng Zama. Tungkol sa deal, mapupunta sa peligro dahil nga yung Supreme Court baka hindi mag-release ng favorable decision as soon as possible.
Eh, yung mga sulat naman na yon, ay hindi naman mabigat. So, kaya ang sabi ni Judge Travis Laster, kaya, wag niyo akong etchusen. Yung heavy luggage na yan ay bribery. Ngayon, kung magkano ang laman, magkano ang bribery ninyo, ay baka malaman na lang natin ito mula sa mga hapon mismo. Honest naman sila. Baka may lumabas na lang dyan, Martin. Di mo alam. Okay. So, nakita nyo na, sabi ng judge, wag ba akong etchusen? Mga hapon, wag niyo akong etchusen. Heavy luggage, and dala-dala nyo lang dun sa luggage. Letters. Ano ba kayo ganyan kay ka-shelter ang buhay ninyo? Gano'n ba kadami yung letters? Ano ba yan? 10 rim? So, yan po ang alamat ng heavy luggage. Okay. Ngayon, again, inuulit ko, yun ay fact sa kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Nadawit doon si Martin Romualdez dahil nga si Martin Romualdez wala pang 100 days as House Speaker. Kumamkam na kaga. Kaya idol ko si Martin. Hindi siya pa virgin pokpok, talagang pak! First 100 days, pak! Go for the big deal talaga. Go for the heavy luggage talaga si Martin. Wala pang 100 days as House Speaker. Oh. So, yung 26 Capital, di ba? Yung 26 Capital actually, nanalo siya dito. May nanalo siya dito. Okay? Kaso, ang sabi nung judge, 26 Capital, alam mo, ito lang mapapayo ko, okay? Kahit hilingin mo ang korte na ito na i-enforce ang aking decision sa Pilipinas, pre, dead man na. Dead man na raw, sabi ng judge sa 26 Capital. Bakit daw dead man na lang? Ito nakakaloka, nilait ng judge sa Amerika ang korte sa Pilipinas. Sabi ng judge, ng Amerikanong judge, it reveals that outcomes in the Philippines may turn on political influence, and the individuals who orchestrated that bargain are now entrenched on Tiger's board. So sabi ng judge, pre, 26 Capital, kahit naman mag-enforce ako ng favorable decision mo dito, hindi naman ito may enforce. Dahil kailangan mo ng participation ng Philippine courts. Sa Pilipinas pala, ano pala, pwede pala ang heavy luggage. Heavy luggage lang. Hello, justices of the Supreme Court. Ganon. Can you imagine, nilait kayo ng mga justices sa Pilipinas, nilait kayo ng Amerikanong judge. So, kaya ayon ang storya ng heavy luggage. Okay? Kung gusto nyo itong mabasa, okay, nang walang over-dramatization ko, i-download nyo to, click, or puntahan nyo tong link ng website na ito, at pumunta kayo sa page 36 ng decision. Okay. Yan mismo ang kopya ng desisyon ni James Travis Laster, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. So, ngayon, ano nang gagawin natin sa mga to? Lahat ng diniscuss natin dito, deadma tayo. Deadma tayo dito, mga kakamping. Congress, deadma kayo. So mga kakamping, deadma sa confidential fund issue ni Laila. Yung mga aktivista, deadma kayo sa ilang bilyong unliquidated funds ng UP system. Kakampings media, deadma rin kayo sa may desisyon na
na-establish na as fact ng isang court decision sa heavy luggage bribery issue ni Martin. Dead ba rin? O di tama si Inday, hindi siya makakakuha ng fairness sa inyo. Kaya si Inday, naghabilin na lang. Di ba? Kung gano'n talaga hindi nyo ito papansinin. O di kahit ako sa Inday, maghahabilin na lang din ako. Kaso si Inday kasi, yung habilin niya, retaliatory action. Ang habilin ko, ganito, preemptive strike. Ang habilin ko. Sabi ko, mga pre, yung mga, Coca-Cola, yung mga Coke, na delivery, papunta sa mga politiko sa Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide. Yung cocaine. Okay? Pag-delivery sa politiko sa Pilipinas. Diba? Kaya nga sabi ko sa NBI, preemptive strike to, this is an active threat. Pag may politiko dyang nagko-cocaine at biglang natumba pagkatapos ng isang singhot, at natuklasan ninyo yung cocaine ay may cyanide, guilty. So, nagabilin na. So, yan po ang mga ayaw pag-usapan ng mainstream media. Dahil, bakit nga naman nila pag-uusapan? Silang involved. Kaya nga tuloy nyo lang yung pag-uusap kay Inday Sara. Pero dapat pag-usapan lahat. Kasi kung hindi pag-uusapan lahat, ano yan? Hindi ba? Dapat lahat. So maraming salamat po sa mga nakinig po dito. Maraming salamat sa mga nagpadala ng tip. At pakishare niya lang to. Rewatch para namnamin ninyo ang ating mga pinag-usapan ngayon. And of course, maraming salamat po sa mga nagpadala ng tip. Pakishare, pakilike, mag-comment, i-share ninyo sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, at kung saan-saan pa. Maraming salamat po. At kasi naman kayo mga pa-virgin pokpok. Huwag kung pokpok kayo, huwag kayo magpa-virgin. Diba? Pokpok, huwag pa-virgin. Pokpok is pokpok. So maraming salamat po. And po tayo, bantayan po natin ang kanilang mga gawain dahil may kasabihan po tayo, no? Bago mo salagin, bago mo tanggalin ang muta sa mata ng iba, tanggalin mo muna ang muta sa mata mo. Tama? Parang may muta pa ata ako. Charot. Maraming salamat. Paki-share sa inyong mga chat group, Facebook groups. Papanood ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong inuman. Maraming salamat po.